It's at an all-time high. Yan yung mga favorite ng mga investors and traders during times of uncertainty. Ito si Kristan. This is Tito G. At ito ay not financial advice. At dito sa episode natin, pag-uusapan nga natin yung pagbagsak ng buong market, the financial market. Pero, except for one. Yes, except gold. Oo. US stock market, your Nasdaq, Yep. S&P 500, yung Dow Jones mo. Nasdaq was down by almost 4% in one single day. Yeah. Diba? And Grabe. S&P 500 also more than 3%. Pero gold is steady. Yes. At not just steady, it's at an all-time high. Yes. So, ang tanong siguro ng mga tao ngayon is, ano nangyari sa gold? Bakit hindi siya apektado nitong nangyaring announcement ng tariff ni Trump? Kasi yun naman talaga yung nag-cause ito, di ba? O may iba pa bang factors dito na nag-cause nung asset market collapse na nakita natin for traders? In the immediate short term, yung announcement ni Trump na 100% tariff Grabe. sa China, it creates uncertainty sa market. And gold, as a safe haven asset, yan yung mga favorite ng mga investors and traders during times of uncertainty. Yan yung major role ng gold. No? So, kaya in the immediate short term, nakita natin, even though a lot of, almost all markets nag-collapse, si gold, just right now, is recording an all-time high. Yan na. Oh, that's a new all-time high kay gold. Diba? So, nakikita natin na yung appetite ng mga investors and traders sa safe haven asset, dahil nga may uncertainty, lumilipat sila dito, nagsishift sila dito sa gold. Pero ang galing nun, kasi nga, yan ang tinetrade mo ngayon, di ba? Gold. Yes. Mm-hmm. And it's something that I find interesting kasi the more na nagkakaroon ng uncertainty, parami yung mga events na mga parang, tawag ko talaga kay Trump, Black Swan eh. Kasi hindi mo ma-predict eh. Yes, Para siyang force of nature na hindi mo ma-predict. At dahil doon, naghahanap ang trader ng something where they can parang hedge against na parang maaasahan nila. And that's gold. And that's why gold is such a great trade right now. So, for example, ang tanong ko sa'yo, Tito, before natin pag-usapan yung analysis mo on gold, ano tingin mo parang sa mga traders natin? I'm sure marami na liquidate this weekend. Okay. Kung isa ka sa mga na-liquidate, why should you trade gold as another asset to trade? Ayan. I've been trading gold since 2022. So medyo, kasi pwede natin sabihin na pretty much new, mga 3 years ko pa lang siyang tinatrade. So galing ako sa stock market and other assets, no? Na mas volatile. Yes. Right? So when I realized na yung gold, yung galaw niya is less volatile, and then I tried my system na kinreate, which is TIPI, sabi ko, parang dito gumagana yung technical analysis. So, sabi ko, okay, sige, subukan ko nga itong gold. So, that's why noong 2022, I started shifting in my active trading portfolio papunta sa gold. So, yun yung tinitrade ko actively. Kasi nga, nandun na, nakikita ko, nire-respeto niya yung technical, support, resistance, trend line, your Fibonacci. Yep. Diba? So, pag nagbasa ka, sabi ko, parang okay dito, gumagana rito. Kasi, ang gold kasi, maraming traders worldwide, no? Yep. So, ang volume niya mataas. At kung gumalaw siya sa isang, in a day, no? Sasabihin mo na volatile siya if it moves ng mga 2% in a day. And that's considered volatile? Yes. Highly volatile. Highly volatile na yan pag 2%. Yes. Tapos, ang galaw niya, usually, tawag ko nga, boy band. Boy band? Alam mo kung anong boy band yun? Anong boy band? One Direction. Okay, that's good. That's One good. Direction. Kasi One Direction. pagka nahuli mo yung uptrend dyan, uptrend, no? Katulad nga, breakout, di ba? So, uptrend yan. Pag nahuli mo yung uptrend yan, halos dire-diretso yan, uptrend. So, you just have to wait for the dips ng uptrend na yun. Doon ka sumasakay. Never yan maggaganong-ganon. Oh, yung diba? wild na biglang corrections. Yes. Okay. Kaya One Direction yan eh. So pag uptrend. Pag downtrend. Yes. Ganon, okay. And then when you talk about uptrend and downtrend, anong time frame ang tinitignan mo dito normally for your trades? Or what would you recommend for traders para sa gold? Knowing that it does only 2% moves per day at its peak volatility. So I'm using 1 hour time frame as my big macro, no, yung bigger picture ko. Tinitingnan ko, ano bang trend sa 1 hour? Okay. Is it uptrend? Is it downtrend? No? So based on that, bababa ako sa 5 minute and look for entries.
So, yung setup ko lagi is buy the dip eh. Buy the dip setup. So, meaning kung uptrend yan, maghahanap ako ng dip sa 5 minutes. Sa 5 minute ka Yes. okay. So, meron akong indicator na ginagamit, yung Tipay trading system, na merong 3 criteria bago ko siya pasukin. So, I don't catch falling knives eh. Yung bumababa tapos bumibili ka na. Oo. Dalan-dala na ako dun eh. kasi kasi nagdididirip dip eh hanggang sa madurog ka eh, no? So, what I usually do because of that because of Tipay, natuto ako mag-antay eh because of the system eh. So 3 criteria. So bumababa siya, tinitingnan inaantay ko muna ma-exhaust yung mga Okey. bears, mapagod yung mga bears kasi bumababa in 5 minutes, 'di ba? Tinutulak ng bears. Hintay ko 'yan kung napapagod na ba. Makikita ko 'yan sa chart, sa indicator ko may lalabas ng mga dots doon. Oh, eto napapagod na 'to. Medyo pagod na 'tong Oo. bears na 'to, 'di ba? Tapos yung direction ko since uptrend, meron akong cloud doon na Yes, pagka green sa yung color ilalim eh, oo. ng cloud, so it means it's uptrend. So I just need to look for buy entries, no? So meron na ako nung napagod na yung bears, alam ko na maghahanap ako ng buy entries, aantayin ko ngayon yung mga bulls. Okay, Yun. paano ko maantay yung mga bulls? Yung mga bulls nagpapakita dun sa kandila, sa candles. Kapagka meron kang powerful candle, meron kang long green candle na nandun na sa dulo tapos in-overpower niya yung previous red candle, yun na. Yun na yung 3 inaantay ko. So that's a setup for me. That's an A+ setup for me. So yun. Oh, ganun lang, ganun Ganun kasimple. lang, ganun. It sounds simple but syempre eto lagi kong sinasabi, ayokong isipin ng mga Yes. followers natin, no, na napakadali lang, no? It takes experience also and practice bago mo magawa eh. So, it looks simple pero pagka nandun ka na, gumalaw na yung presyo, wala kang sistema, kakabahan ka. Minsan, sometimes you need to buy. Nakita mo na lahat ng criteria nandun na. Oo. Pero hindi mo mapindot yung buy. Kasi inisip mo baka bumaba pa, Oo. natatakot ka. So Yeah. meron kang fear, 'di ba? Baka bumaba pa. Antayin ko na lang kaya sa susunod na bumaba hanggang sa maiwan ka. Ngayon pag umaakyat na, doon ka ngayon nahabol. Baka umakyat na umakyat, mag-breakout na. So, even if you have a system but you don't have an experience, Oo. ang nangyayari is hindi mo nate-trade ng tama yung mga setups. Okay. Kaya Yes. importante talaga na meron kang system. Kasi yung binabanggit mo dito is a common problem with most traders is pagdating sa trade, nagiging emotional sila. Kaya either na-FOMO or na ano sila, natatakot sila na Nagpa-panic. nagpapanik naman Yes. sila, 'di ba? Mm. So, yun yung problema. So, that's good to have a system and you keep mentioning Tipay and I know your system eh. Maganda yung system mong yan eh. Ano nga, gawin nga natin dito sa video na to. Send me the link. I'll leave the link on the video para kung gusto nilang makita yung system at baka gusto nilang subukan, they can try it. Yeah, sige. Okay, we'll Yes. do that for you guys ha. But Mm. yeah, so yung sa gold natin ngayon, that's a really good short explanation on why gold is a good trade, especially during uncertain times tulad ng nangyari over this last weekend. Right? Yes. Okay. May gusto mo ba idagdag sa ano mo, sa analysis mo on this one or wala na? No, I think it's also important na pagka magte-trade kayo is aralin at alamin ninyo yung asset na tine-trade ninyo. Medyo ako, ang advice ko is just pick 1 or 2 assets Hmm. na kakabisaduhin mo yung galaw. Kasi pag nakabisado mo yung galaw, masasakyan mo siya ng tama. Right. Ay, mas mataas ang win rate mo kung ganun. Yes, mas mataas yung profitability mo, mas mataas yung win rate mo. You can run profits, you can cut you can cut your losses short. Kasi nga kabisado mo yung galaw mo. Yeah, so at hindi lang yun, less stress. 'Di True. ba? Oo, kasi marami akong Yes. kilalang traders ano, siguro na ADHD, they like to trade ang mga 4, 5, 6 up to 10 coins. Oo. Mga stocks na tine-trade nila o mga iba't ibang assets yan, grabe ang lala eh. So, for this one, ang ganda ng advice na binibigay ni Tito. I was once like them when I was starting. Para akong fund manager. Ang liit lang ng capital ko. Tapos, But I was like a fund manager na sobrang kalat na kung ano-anong mga stocks yung pinagbibili ko. Narinig ko lang, nabasa ko lang sa dyaryo, nalagay ko sa portfolio ko. Tapos hindi ko naman siya ma-monitor. oo. No, tapos pagka bumababa na, hindi ko nakakat. Pag umaakyat, hindi ko natitipi. So nandun lang siya for a long period of time. No? Nandun sa portfolio ko. Ilang beses kong ginawa yung pagre-reset ng portfolio until natutunan ko nga, focus on few assets na gusto mong i-trade actively. And then that's it. Yes. Okay, wow. Sige, Tito, salamat sa ano na yun, advice yun. At sa mga gusto matuto how to trade gold,
Make sure to keep following this YouTube channel and Tito Vlogs as well. Tito, you wanna promote na rin kung ano yung channel mo para sa kaalaman ng lahat? Yes, follow nyo po ako sa Facebook. Hanapin nyo lang Tito Vlogs. And then sa YouTube, I do live stream Monday to Friday, 11 a.m. to 12 noon. So YouTube, titovlogs.crypto. Sa TikTok, titovlogs.crypto. Ayun, okay. Salamat sa inyo lahat. At sana may natutunan kayo sa ating short video on gold and why it's a great hedge against uncertainty. Ito si Christian. And this is Tito G. And this is Not Financial Advice.